Praise God, purihin ang Panginoon. Tayo po ay dito sa loob ng tahanan ni dating chairman, Guillermo Saldaña. Mayroon po tayong Bible study rito. Ito, tingnan nyo po, baka, ayan, tingnan nyo po, yan. Yan. Yan po ang dating chairman, nanungkulan ng 20 taon. Dito sa Barangay 97, Sony, District 1, Tondo, Manila. Ayan. Gusto nila dito yan kasi kung hindi, nakapagsilbi ng 20 anyos eh. Kung hindi lang nagkaroon ng sakit, baka chairman siya. Hanggang ngayon, chairman pa yan eh. Kanya lang, nagkasakit po siya. Kaya hindi na po siya sumausaw sa pagka-chairman. Okay. Meron po tayong hawak na Biblia, tayo po'y mag-aharal. Ang Biblia naman ay pangkalahatan, wala siyang pinipiling tao. Kung mababasa mo sa Biblia, may mga Israelita, mga Hudyo yan. Yan naman po yung mga pinagbulan ng ibang lahi. O meron naman Entil, yung labas ng Israel, Entil naman ang tawag sa kanila. Ibig sabihin, wala pong pinipiling tao. Pagdating sa Biblia, lahat naman tayo pantay-pantay po sa Diyos. Walang ano man ang reliyon mo. Hindi po tinitingnan ng Diyos ang reliyon ng tao. Kasi kung titignan ng reliyon, mamimili na lang siya. Kahit mga walang niya yun. Pwede ba yun? Hindi o. Kaya nga sa Biblia, walang reliyon na binabanggit. Ang masakit, may mga reliyon na binabanggit daw ang kanilang mga reliyon. Ay hindi po totoo yan. Wag natin turuan ng Diyos. Kasi yung iba, parang gusto nila turuan pa ang Diyos eh. Wag na. Marunong na nga sa lahat yan eh. Okay? Tingnan po natin yung nakasulat sa Biblia. Alam niyo po tayong mga tao, ito si Pablo po ang nagsasabi, lahat ng tao nagkasala. Sa panahon niya, nang siya maging apostol ni Jesus at siya nangaral, siya po ang nagsabi na tayong mga tao, dadanggas, sir. Okay. Walang problema yan. Opo. Tingnan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dito sa kasulatan, anong sabi niya? Sa 3, dito. Tingnan nga natin ano sabi niya San Pablo. Ito, 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. O kita nyo? Walang karapat-dapat. Kaya lahat tayo, ano man ang lahi natin, ano man ang pinagmulan natin, maputi, maitim, o kayo ano man ang tawag dyan. Lahat tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Bakit? Isipin nyo po. Lumalaki po ang tao, alam niya yung masama at mabuti. Imbis na gawin niya yung mabuti, anong ginagawa ng tao? Nakikita nyo po ngayon nangyayari sa paligid. May politikong abogado. Alam niya ba? Hindi niya alam ang batas. Kung alam niya lang ang batas, di sana ginalang niya yung batas. Hindi po ba? Bawal pala ang tumanggap ng lagay sa mga private individual. Campaign fund. Tumanggap sila. Alam niyo po sa Amerika nung araw, merong isang Pilipino dito, naging kongresista pa yun sa District 6, ano pa pangalan nun? Ang tawag sa kanya, philanthropy. Alam niyo po ba, noong tumakbo si Bill Clinton ng Amerika, pagka-presidente, yung Pilipino, nakalimutan yung pangalan nasa dulo ng dila ko nagbigay siya ng campaign fund. Nalaman po ng batas ng Amerika
Nakulong yun sa Amerika. Sa panahon ni Gloria yon. Pinadala siya doon kasi nga nagkasala siya sa Amerika na batas na bawal magbigay ng campaign fund. Yan nagbigay. Ayun, nakulong siya. Pero kongresista na siya rito sa Pilipinas Pero pinadala sa Amerika, extradition treaty, nakulong. Pero ngayon dito sa Pilipinas, ang daming mga abogado, alam nila, bawal yun pero tumatanggap pa sila ng lagay, campaign fund. Nakakulong ba sila? Hindi, nakaupo pa nga sila sa posisyon nakita nyo? Ang depresya. Sa Amerika, kukulong ka, kaibigan. Kahit taga saan ka, kukunin ka ng Amerika. Pero dito sa Pilipinas, kasi mga politiko po rito, magkakaibigan. Anong tawag dyan? No permanent enemy. No permanent friend. Bahala na kayo. Ngayon, magkalaban kayo. Bukas, magkasangga kayo. Kaya kahit lumalabag po sila sa batas, walang nakakulong. Bakit? Yun nga po barkada-barkada rito Manitok. So, dito po sa atin, kaya sabi ng Biblia, lahat nagkasala. Walang karapat-dapat. Kung yung pagkaraniwang tao, walang alam, nagkakasala. Kumisan po, abogado pa. Mga professional pa. Alam nilang bawal, pero ginagawa nila. Kawawa po yung walang alam, mahirap pa. Pero kapag politiko ka, kahit magnakaw ka, absuelto ka, kaibigan. Yan. Kaya ang bansa natin ngayon, napanood ko yun, nangyayari sa Indonesia. Nagsusunog yung mga tao, sinusunog yung mga establishmento ng mga kurap. Indonesia, saan pa? Sa France. Saan pa yun? Nepal. Grabe sa Nepal kahapon, napanood ko. Pero sa Pilipinas, di nila magawa yun. Bakit? Iba sa only in the Philippines ka nga. Ang kurap dito, legal, hindi illegal. Bakit? Saan ka nakita na yung ebidensya, hindi pa ginakasuhan? Magkakaibigan niya. Dinadaw pa sa imbestiga? Ibang klase ang mga politikos dito sa Pilipinas. Only in the Philippines. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi pagdating ng araw, ang nakalagay sa Biblia, ang sabi ni Pablo ay, meron tayong babasahin. 4:12. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Lahat tayo magbibigay sulit. Ngayon, kung nakikita nyo mga politiko nangungurap, parang hindi sila kurap. Kahit kurap sila, deny to death pa sila Wala akong alam dyan. Marami ng ebidensya, wala pa raw. Okay. Total, magsusulit naman tayo pagdating ng araw. Kanya lang, ang mahirap doon kaibigan ganito. Gusto natin makita ang pagsusulit sana nila ngayon sa gobyerno.
Yung makita mo ba silang makulong ba? Kagaya kay Pinoy nung araw, yung na-involved sa PDAP, hindi lahat nakulong Dalawa lang yung nakulong, si Jinggoy lang at saka si Bong Revilla. Yung PDAP ni Napoles, si Enrile, hindi nakulong, matanda na raw. Si Jovel Villanueva, di nakulong. Si Rap Recto, hindi nakulong. Si Gringo Nasan, di nakulong. Mga PDAP yan. Yan, ang nakulong lang, si Jinggoy at saka si Bong, yung magkumpare na artista. Yan. Kaya sabi nila, sabi ni JBR Sito, yung kapatid ni Jinggoy, si Pinoy nagpakulong ng mga kurap. Pagdating kay Duterte, pinalaya. Kasama pala si si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nakulong din. Kaya nung upo si Duterte, nalaya naman sila. Ibang klase, di ba? Only in the Philippines. Kaya sabi nila, sabi ng taong bayan, gumawa na lang kayo ng batas na yung pagnanakaw ay legal. Alam mo nang illegal pero wala nakukulong. Di po ba? O si Chis Escudero, 30 million. Si Villanueva, 20 million. Campaign pa nyo na sa mga private individual na may kontrata sa gobyerno. Yan. Kumbaga may kontrata sila. Kaya ano sabi ng mga diskaya? May nanghihingi. May nanghihingi pala. Ang masakit, yung diskaya, bata na pala ng Duterte yun. Kasi pinakita po yung sa Kongreso. Nagsimula sila 2016 sa panahon ni Duterte. Pero ayaw niyang bumanggit sa Duterte. Bumabanggit siya patungkol kay Marcos. Pagkatapos gusto niya maging star witness. Yung palang bagger niya pala, yung Iglesia ni Cristo, na si Marcoleta. Si Marcoleta, the Rise and Fall ni Marcoleta. Panandaliya siyang umakyat, then after that, bumulusok siyang pababa. Dapat lang yun. Dapat lang. So, magbibigay sulit. Pero kung pare-pareho na tayong patay, hindi mo na malalaman yung pagsusulitan nila. Bakit? Hindi na natin alam yung mga ginawa nila dito sa lupa. Hindi na. Kaya mas maganda, dito pa lang sa lupa, makita na natin silang makabilanggo. Meron pa, sabi ni Pablo, sa 5:10, 2 Korinto 5:10, sapagkat bawat isa'y haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Yung ginawa natin dito sa ibabaw ng mundo, kaibigan, habang tayo nabubuhay, masama man mabuti, ang sabi ni Pablo, tatanggap ng ganti. Ibig sabihin, wala tayong takas. Di ba? Ipagsusulit po natin yan pagdating ng araw. Kaibigan, kaya sana, ang dalangin ko sa Diyos na sana magtapat na lang sila. Isumbong nila. Isipin nyo po, pinakita yung mga pera, 100,000. Nakahatado po sa lamesa sa tanggapan ng Department of Public Works and Highway. Sabi po na nagbunyag si Bryce Hernandez. Ayun. Kita nyo po nangyari, kaibigan. Pera ng taong bayan yun
Yun yung binayad nilang bis na pinaghirapan nila na magbayad ng bis. Pagkatapos, nandun pala sa loob ng opisina ng Public Works sa Bulacan. Sa District 1. Ready for deliver. Ready for deliver. Cash. Bawal lang hindi cash doon. Kaya pag nag-deliver, cash. Nakatado po sila, tagi 1,000. Walang 500, 1,000 bill po lahat yun. Bawat may 100,000, may 80,000, may 50,000. Samantalang maraming Pilipino po ang inanod ng bahay. Maraming Pilipino ang nalunod sa baha. Maraming Pilipino lumubog yung kanyang bukirin. Samantalang sila, nakaw dito, nakaw doon. Ako ayokong mangyari dito sa Pilipinas ang nangyayari sa Indonesia, sa Paris, sa Nepal. Ayokong mangyari yun. Pero, kung kailangan, why not? Kung yan ang parahan para mamulat ang mga nasa gobyerno, okay lang. Okay lang. Napanood ko po kahapon sa YouTube ang Nepal. Talagang lahat ng pwedeng sunugin, sinunog. Ayan, siguro sila sister, nakita din nila yan. Dahil po sa korupsyon. Habang naghihirap po yung mga tao nila sa ibaba, sila naman kumakapal ng pera. Nagkakamal. Kaya yun po ang nag-trigger sa mga tao doon na sugurin ng gobyerno. At nagtagumpay po sila. Sa Nepal, yung asawa ng dating Prime Minister, kahit na may edad na, babae, ay, kawawa. Kawawa, sinusuntok nila. Sa galit ng taong bayan. Ayun, may tumulong sa kanilang, merong helicopter dun eh. Isang negosyante. Nung nalaman ng taong bayan, sinunog yung bahay, sinunog yung helicopter. Para hindi ka na makapaghatid ng mga crop, sabi ng mga tao. Kapag pinanonood ko po, talagang ayaw ko pong mangyari dito sa Pilipinas yon. Pero nagbabadya. Sabi ng mga rallyista dito, kasi po, pag nangyari yun dito, merong makikinabang. Merong makikinabang. Yun ang ayaw ko. Kaya ayaw kong mangyari sa Pilipinas yun kasi may makikinabang. Gusto kong mangyari yun ng total changes ng gobyerno. Kawawa po tayong maliliit eh. Napanood ko sa TV, yung bukid nung, sabi nung isang tatay, inutang lang namin ito, saan kami kukuha ng ibabayad? Kita nyo po. Namatayan, nahanod. Yung bahay, ang tagal namin inipon yan. Sa isang iglap, nilamon ng tubig baha. Lalo na po doon sa Arayat, na napanood ko yung sa Arayat. Talagang yung ginawa nilang bakal, yung pala, mababaw ang bahon nun. Bukod sa mababaw na, hindi sunod yung plano. Saan ka nakakita yung bakal dumapa? Only in the Philippines. Pero pinakita po nila yung ginawa ng Japan, yung JICA. Ang ganda!
Ilang bagyo na, ando pa rin. Gawa kasi ng Japan yun, hindi magnanakaw yung mga Hapon. Sipin nyo. Kaya pinagagawa po nilang underground na dahanan ng tren. Sino nakakuha ng kontrata? Japan. Sigurado malupit yun. Malapit nang matapos yun. Yung pinagagawa sa ilalim ng lupa, nalalagyan ng LRT. Japan ang gumagawa. Alam niyo po, hindi tayo naninira sa Pilipinas. Talaga sira ng Pilipinas eh. Wala. Hindi mo na pwedeng pagmalaki ang Pilipino eh. Nag-number 1 po tayo nga eh. Alam niyo kailan tayo nag-number 1? Sa panahon ni Gloria, na President si Gloria. Alam niyo pa, saan tayo naging number 1 sa buong mundo? Sa pagnanakaw. Number 1 naman. Kanya lang saan? Pagnanakaw. Only in the Philippines. Yung Japan, hindi po ganyan. Nakita niyo yung tsunami sa Japan nung araw? Wala nagnanakaw. Bawal sa kanila yun. Pag ninakaw mo yun, yayarihin ka ng kapwa mo Hapon. Pero nangyari sa Pilipinas yun, aba! Ewan ko. Yung mga barko nahulog sa dagat. Sa hirap ng buhay, napo 4 kilo pa. Napapanood ko po sa TV yan. Barko? Lumubog? Nilalagari? 4 kilo? Sipin nyo po yan. Only in the Philippines. Pilipino ako. Pero ayaw ko ng ganyan. Wala tayong magawa eh. Kasi wala naman tayo sa posisyon. Pero sana man lang, matakot naman ng mga gumagawa ng garapalan na yan. Sipin nyo, bayad ka ng bayad ng visa. Ito. Pagkatapos makita mo yung perang binayad nakatado for delivery sa mga politiko. Wala. Kapag politiko ka rito, magnakaw ka ng magnakaw. Legal. Yan ang sinasabi ni Tengkey nung araw. Gusto mo maging senador? Sabi niya, magnakaw ka muna. Ibang klase yun ha. Sige. Kaya hindi po tayo matuwid sa paningin ng Diyos. Ngayon, pagdating ng araw, kung hindi po sila magbabago, di sila magsisisi, magsusulit po lahat tayo sa Diyos. Ang masakit, yung nga po sabi ko, sana makita na natin habang buhay tayo, makukulong sila, masisintensya sila ng hukuman. Yun dapat. Pero pag pare-pareho na tayong patay, kahit sintensya sila ng Diyos, ng impyerno, hindi naman natin alam kung sino mga yun eh. Kasi wala na tayong damdamin ng gaya ng tao. Wala na po, mawawala na yung ating damdamin parang tao. Kasi nasa ibang dimension na po tayo. Nasa spiritual world na po tayo. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, na pinapahalam mo sa amin na kami hindi matuwid, pero magiging matuwid kami sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyong anak. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, walang personalan. Huwag kayong magalit, kundi buksan ang inyong isip sa katotohanan. Pasalamat kayo. Nabubulgar ang gawain ng mga politikos sa Pilipinas. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless us all po. Bye-bye.